Ikinagulat naman ito ni Xian Tan nang malaman na ito ay mga spirit ng kanyang Saint Sword. Binika niya na maaari kayang nagkaroon ng spirit ang kanyang Saint Sword matapos niyang pag-aralan ang paggamit ng Purple Green Sword Technique. Hindi naman sumang-ayon ang dalawa dahil tulad ni Xian Tan ay nanggaling rin sila mula sa ibang mundo. Binika naman ni Ching Soo na matapos mapinsala ng husto ang kanilang sandata ay humantong sila sa malalim na pagkatutog. Dagdag pa niya na dahil raw sa pagkukultivate ng ating bida at pag-aaral ng Purple Green Sword Technique ay nagising sila dahil sa aura nito noong siya pa si Jian Chen sa nakaraan niyang buhay. Subalit sa huli raw ay namatay ang kanilang master. Ikinwento naman ng dalawa na noong napaslang raw ang kanilang master sa nakaraan niyang buhay ay ninais nilang gabayan ito sa loob ng time and space tungo sa kanilang nakaraang mundo. Subalit sa madali lamang naubos ang kanilang enerhiya kung kaya't hindi nila kinayang maihatid ang kanilang master sa dati nitong mundo, dahilan upang mapadpad sila sa Tianyuan Continent. Napagtanto naman ni Xian Tan na ito pala ang dahilan kung paano siya muling nabuhay at napunta sa mundong iyon. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Ching Soo na dahil raw si Xian Tan ay nasa mataas ng antas ng realm ay maaari niya nang magamit ang kanilang kapangyarihan. Ikinatuwa naman ito ni Xian Tan at hindi makapaniwala, kung kaya't kuminang-kinang ang mga mata nito. Agad naman na sinubukan ni Xian Tan na gamitin ang kapangyarihan ng dalawa, kung saan ay inilabas niya ang kanyang aura kasabay rin ng paggamit niya ng enerhiya ng Purple Green Sword. Mabilis naman na inatake ni Xian Tan ang isang bato na naruroon dahilan upang mahati ito sa gitna. Manghang-mangha naman rito si Xian Tan dahil napakalakas ng ginawa niyang atake gamit ang enerhiya ng Purple Green Sword. Subalit mabilis naman na nagreklamo ang dalawang spirit kay Xian Tan dahil lubha raw nakakapagod ang pagpapalabas ng malakas na enerhiya. Binika naman ng dalawang spirit na nais na nilang bumalik sa loob ng katawan ng ating bida dahil naubos ang kanilang lakas at sinabing kailangan pa ni Xian Tan mag-absorb ng maraming magic core upang mas lumakas. Agad naman na tumayo si Mingdong mula sa kanyang kinaroroonan dahil naboboring na ito at nagtanong kung ayos lang si Xian Tan matapos ang malakas na enerhiya na lumabas sa kanyang katawan. Tumugon naman si Xian Tan at niyaya si Mingdong na tumungo sa Walker City, kung kaya't naitanong ni Mingdong kung ano ang kanilang gagawin. Binika naman ni Xian Tan na sila raw ay papaslang ng mga kupol na individual. Makalipas naman ang kalahating buwan ng kanilang paglalakbay, nakarating na rin sina Xian Tan sa Walker City. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Xian Tan na tila iba ang enerhiya na naruroon sa syudad. Sa isip-isip niya, mayroon raw bang mangyayaring hindi maganda. Subalit sa kanyang pag-iisip, napansin nila Xian Tan ang grupo ng Joe Mercenary na nais nakawan ng isang batang babae at pinagbabantaan ang mga individual na pumipigil rito, kung nais raw nilang mapatalsik mula sa Walker City. Pinakita naman ang batang babae na anak ni Kendall at ang ina nito habang umiiyak. Habang patuloy pa rin na binubuli ng mga tauhan ng Joe Mercenary Group ang mag-ina, winika pa nito na huwag raw itong matakot dahil mahal raw siya ng kanyang mga brother. Sa gitna ng kanilang pambubuli, bigla na lamang may mabilis na umatake sa grupo ng Joe Mercenary. Sa bilis nito, sabay-sabay na nagsibagsakan ang mga tauhan ng Joe Mercenary dahil sa ginawang atake ng ating bida. Ikinagulat naman ito ng mga individual na pumoprotekta sa mag-ina. Anya, napakabilis raw ng ating bida. Matapos paslangin ni Xian Tan ang mga tauhan ng Joe Mercenary, agad na tumungo ang anak ni Kendall upang salubungin si Xian Tan. Binika ng batang babae habang tuwang-tuwa na makita si Xian Tan na napakakul raw ng ating bida. Tumugon naman si Xian Tan sa mga papuri nito at sinabing magpakabait ito. Kanyang naitanong kung saan naruroon ang headquarters ng Joe Mercenary Group. Itinuro naman ng batang babae ang headquarters ng Joe Mercenary habang naglalakad at hawak-hawak ang kamay ni Xian Tan, na agad namang tumungo kasama si Mingdong. Lumipat naman ang eksena sa tarangkahan ng headquarters ng Joe Mercenary Group, kung saan nag-uusap-usap ang mga gwardya ng tarangkahan na mas magiging matibay na raw ang buong Walker City dahil sa pagsanib ng Joe Mercenary Group. Sa loob naman ng kampo ng Joe Mercenary, naroon ang leader ng Joe Mercenary Group na si Captain Cross at si Commander Dory, na nagpapasalamat sa pagsanib ng Joe Mercenary Group sa kanilang sandatahang lakas. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla na lamang may some-iron ng tarangkahan ng kanilang headquarters. Ipinagtaka naman ni Captain Cross kung sino ang mapangahas na pumasok sa kanilang headquarters. Sa kabilang banda naman, pinapaslang ni Xian Tan at Mingdong ang mga alagad ng Joe Mercenary Group. Matapos nilang mapaslang ang mga alagad nito,
Isinigaw ni Sian Tan ang pangalan ni Captain Cross upang ito ay palabasan sa kanyang silid. Maya-maya lang, lumabas na rin si Captain Cross habang nagpapalabas ng malakas na aura. Anya, mapangahas raw ang ating bida na sumugod mismo sa kampo ng Joe Mercenary Group. Dagdag pa niya habang nakangiti, nagdala pa raw ito ng kasama. Naitanong naman ni Ming Dong kung may atraso raw ba kay Sian Tan ang individual na nasa kanilang harapan. Sinang-ayunan naman ito ni Sian Tan habang nanggagalaiti. Kung kaya't agad tumungo si Ming Dong sa harapan ni Sian Tan at agad na umatake ng pangmalayuan. Anya, may malaki raw itong mukha at isa pa itong masamang tao. Mabilis naman na inilabas ni Captain Cross ang kanyang sandata at nagmayabang na tingnan na lamang raw nila kung ano ang kaya nilang ibigay. Nagkaroon naman ng malakas na pagsabog matapos atakihin ni Ming Dong si Captain Cross, ngunit nadepensahan naman nito ang pag-atake. Samantala, sa kabilang banda ay nanunood si Commander Dory mula sa itaas. Saad niya, napakalakas raw ng mga enerhiyang lumabas rito at kung makukumbansi nila itong umanib sa kanila, mas magiging malakas ang kanilang sandatahan. Paunti-unting lumapit si Captain Cross kina Sian Tan at patuloy pa rin sa pagmamayabang. Winika niya na hindi naman raw masama ang lakas ni Ming Dong, na may kukumpara sa lakas ng isang high-level saint. Hindi tulad kay Sian Tan, na mas malakas pa raw si Ming Dong sa kanya. Bigla namang sumingit si Commander Dory upang patigilan ang labanan at nagbigay galang. Naitanong naman ni Sian Tan kung sino ito. Agad namang sinagot ni Commander Dory na siya raw ay ang commander ng buong Walker City at nais niyang pakinggan siya ng ating bida sa kanyang sasabihin. Winika ni Commander Dory na ang buong Walker City raw ay nahaharap sa matinding delubyo at nais niya sanang isantabi muna ang kanilang labanan ni Captain Cross. Subalit nagalit naman si Sian Tan at nagpalabas ng aura. Hindi siya sumang-ayon sa sinabi ni Commander Dory sapagkat kanyang papaslangan si Captain Cross. Hinawakan naman ni Captain Cross si Commander Dory sa kanyang balikat at pinapatigil ito dahil hindi niya raw hahayaan na mabuhay sina Sian Tan matapos nitong bastyusan ang Joe Mercenary Group. Kung kaya't mabilis itong tumalon upang atakihin si Sian Tan at winikang kailangan na raw nitong mapaslang. Naitanong naman ni Ming Dong kay Sian Tan kung siya na raw ba ang makikipaglaban rito, ngunit hindi naman sumang-ayon ang ating bida. Hindi rin nagtagal at mabilis na rin sumugod si Sian Tan. Sa pagsugod ni Sian Tan, agad itong inatake ni Captain Cross na mabilis niya namang naiwasan at tumungo sa likuran ni Captain Cross, na kanyang ikinagulat. Inatake naman agad ni Sian Tan si Captain Cross mula sa kanyang likuran, dahilan upang tamaan ito at bumulusok pababa. Sa pagbagsak ni Captain Cross sa kalupaan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at nag-iwan ng malaking bakas. Maya-maya lang ay tumayo na rin si Captain Cross mula sa kanyang pinagbagsakan at kanyang napagtanto na nasa antas na ng Great Saint Master ang ating bida. Agad naglabas si Sian Tan ng aura upang umatake habang si Captain Cross naman ay hindi makapaniwala sa lakas ni Sian Tan. Subalit muli na namang sumingit si Commander Dory upang patigilan sina Sian Tan at Captain Cross sapagkat nais nitong maging maayos ang dalawa at isang tabi muna ang pakikipaglaban at unahin na lamang muna ang krisis na hinaharap ng Walker City. Bigla namang nawala si Sian Tan sa kanyang kinaroroonan at mabilis na tumungo sa harapan ni Captain Cross, na ikinagulat naman ni Commander Dory. Winika ni Sian Tan na hindi raw naranasan ni Commander Dory ang kanyang mga naranasan, kung kaya't naghandang umatake si Sian Tan upang suntukin si Captain Cross. Sa pagtama ng suntok ni Sian Tan ay napasuka ng dugo si Captain Cross sa lakas nito. Dagdag pa ni Sian Tan na wala raw karapatan si Commander Dory na pagsabihan siya sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa kabilang banda naman ay halos maubo-ubo si Captain Cross sa ginawang atake ni Sian Tan at agad na kinuha ang isang crystal stone. Maya-maya lang ay winasak ni Captain Cross ang hawak-hawak niyang crystal stone at sinabing kahit raw nasa antas na ng Great Saint Master ang ating bida, ay mapapaslang na raw ito ngayon. Bigla namang may dumating na mga individual matapos wasakin ni Captain Cross ang crystal stone, na ikinagulat naman ni Commander Dory. Anya, ito raw ang mga Zeus Tiger at Wolf Guard. Ipinakita naman ang dalawang individual na nakasuot ng maskara habang nasa itaas ng gusali at pinagmamasdan si Sian Tan. Mabilis naman na umalis si Commander Dory upang ikonsulta ito sa nakakataas matapos lumabas ng mga individual. Anya, subukan muna itong pigilan ng ating bida habang siya ay kakausapin ng City Lord upang mabigyan ang mga ito ng kaukulang parusa.
Tuwang-tuwa naman si Captain Cross at inaasar pa si Sian Tan dahil ang Zeus Tiger raw at ang Wolf Guard ay naroon upang paslangin ang kalaban. Dagdag niya pa, na pagdating ng City Lord sa lugar na iyon ay bangkay na lamang ni Sian Tan ang kanilang maabutan, sapagkat kasama niya ang 30 high-level Saint Masters. Sabay-sabay naman na umatake ang mga ito, kung kaya't naglabas si Sian Tan ng malakas na aura, na kanilang ikinagulat. Makalipas ang ilang sandali ay pinaslang ni Sian Tan ang mga kupol at sa lakas ng ating bida ay halos hindi man lang ang mga ito makabawi ng atake kay Sian Tan. Muling umatake si Sian Tan mula sa itaas at pinakawala ng maraming atake sa mga kupol, dahilan upang mapaslang ang mga ito at magsibagsakan. Sa ibabang parte naman ay naroon si Ming Dong na inaatake rin ang mga nagsisibagsakang kalaban, na tumilapon sa malayo matapos niya itong sipain. Mabilis naman na tumungo si Sian Tan sa harap ni Captain Cross at pinaslang ang isang kupol. Habang nakatayo si Sian Tan sa harapan ni Captain Cross, winika niya na mayroon pa raw bang nais siyang kalabanan. Natakot naman rito si Captain Cross, kung kaya't agad siyang naglabas ng kayamanan sabay sinabing nauubos na raw ang lakas nila Sian Tan at kung sino ang makakapaslang rito ay kanyang gagantimpalaan ng malaking premyo. Dahil sa mga sinabi ni Captain Cross ay mabilis na sumugod ang mga kupol sa ating bida, subalit mabilis niyang pinaslang ang mga ito gamit ang kanyang sandata. Habang patuloy si Sian Tan na nakikipaglaban, ay sa isip-isip ni Captain Cross na tingnan na lang raw niya kung gaano pa katagal ang itatagal ni Sian Tan sa labanan matapos maubos ang lakas nito. Dagdag niya pa na sa kanya na lamang ito papaslangan kapag nanghihina na. Sa kabilang banda naman ay nagsalita si Ming Dong kay Sian Tan. Saad niya, kung makakaya niya raw bang harapin ang mga kupol, ay makakaya rin bang paslangin ni Sian Tan si Captain Cross. Sumang-ayon naman rito si Sian Tan, kung kaya't mabilis na naghanda si Ming Dong ng isang malakas at pangmalawakang atake. Inihagis naman ni Ming Dong ang kanyang sandata sa ere sabay nagpakawala ng aura upang gawin ang kanyang teknik. Matapos maghanda ni Ming Dong ay pinakawalan nito ang kanyang malakas na aura sa paligid, dahilan upang mapaslang lahat ng mga kupol na naruroon. Agad namang tumungo si Sian Tan kay Captain Cross at naglabas ng malakas na aura. Sa pagsugod ni Sian Tan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog, na nakita naman ng mga mamamayan na naruroon. Mabilis na bumulusok si Captain Cross sa pader dahil sa ginawang atake ni Sian Tan. Mula roon ay ipinakita si Captain Cross na nakabulagta matapos tumama sa pader. Hirap na hirap huminga dahil sa atake ni Sian Tan, na ikinagulat naman ng mga individual na naruroon. Paunti-unting lumapit si Sian Tan kay Captain Cross habang ito ay nagmamakaawa na huwag raw siyang paslangin at ibibigay na niya ang kanyang kayamanan. Winika naman ng ating bida na nais pa raw nitong pagbigyan siya matapos ang mga ginawa nito. Kung kaya't agad itong sinipa ni Sian Tan sa mukha, sabay sinabi na itanong na lang raw nito kay Xiao Dao. Matapos sipain ni Sian Tan si Captain Cross, ay muli itong naghandang umatake upang suntukin si Captain Cross. Aniya, itanong rin ito kay Hupo at ang huli, sa kanilang leader na si Kendall. Sa ginawang atake ni Sian Tan ay nagkaroon ng malakas na impact sa mukha ni Captain Cross, sabay agad niya itong hinawakan sa leeg habang ito ay nanghihina. Maya-maya lang ay ibinato ito ni Sian Tan sa karatula ng Joe Mercenary Group, dahilan upang mawasak ito. Winika naman ni Sian Tan, habang may seryosong ekspresyon, kung nakita raw ba iyon ni na Kendall, ang kanyang ginawang paghihiganti kay Captain Cross. Hindi rin nagtagal at naitanong ni Ming Dong kung saan na sila tatango. Tumugon naman si Sian Tan, ngunit nang magsasalita na sana ang ating bida, ay biglang may dumating na panauhin. Nagsimula ang eksena kung saan may isang individual na dumating matapos paslangin ni Sian Tan si Captain Cross. Pinakita naman ang City Lord ng Walker City kasama ang mga alagad nito at si Commander Dory. Naitanong naman ng City Lord kung si Jian Chen raw ba ang nasa kanyang harapan o mas kilala natin bilang Sian Tan. Kinausap naman ni Sian Tan si Ming Dong at sinabing sa tingin niya raw ay may magyayaya sa kanilang isang individual na uminom, na ipinagtaka naman ni Ming Dong. Maya-maya lang ay nagsalita na ang City Lord at sinabing siya raw ay natutuwang makita ang isang talentadong tulad ni Sian Tan, na agad namang nagbigay galang rito ang ating bida. Napansin naman ng City Lord ang katawan ni Captain Cross na nakabaon pa rin sa karatula ng Joe Mercenary Group, kung kaya't winika niya na nahuli na raw siya ng dating. Nagseryoso naman si Sian Tan at winikang tila nais raw ng City Lord na humingi siya ng kapatawaran. Subalit bigla namang hinawakan ng City Lord si Sian Tan mula sa kanyang balikat at ngumiti.
Anya, nagbibiro raw ba ang ating bida? Hindi rin nagtagal ay niyaya ng City Lord sina Sian Tan at Ming Dong na tumungo sa City Lord Mansion, na sinang-ayunan naman nila. Lumipas naman ang oras at sumapit na ang dilim kung saan naruroon sina Sian Tan sa loob ng City Lord Mansion. Pinag-uusapan naman nila Sian Tan ang tungkol sa nangyari sa Joe Mercenary matapos itong wasakin ni Sian Tan. Winika ng City Lord na nakatadhana na raw talaga ang pagkawasak ng grupo, subalit ang kanyang matinding iniisip ay ang pagdating ng mga halimaw sa kanilang Walker City. Tumugon naman si Sian Tan at winikang huwag raw itong mag-alala sapagkat siya raw at si Ming Dong ay sapat na upang harapin ang mga panganib na hinaharap ng Walker City. Sa isip-isip naman ng City Lord, totoo naman ang mga sinasabi ni Sian Tan dahil hindi naman mawawasak ang grupong Joe Mercenary kung wala itong lakas na talunin ang grupo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay sumingit naman si Sian Tan upang sabihin ang nais niyang gawin. Saad niya, bukas raw ng umaga ay tatanggo siya sa Chan Sayong's family, na ikinagulat naman ng City Lord sapagkat ang Chan Sayong's family raw ay ang pinakamalakas sa buong Walker City. Unti-unti namang naglabas ng aura si Sian Tan at sinabing bibigyan niya raw ito ng maayos na paliwanag sa pagkawala ng malakas na puwersa ng isang pamilya sa Walker City. Kung kaya't hinihiling ng ating bida na huwag siyang hadlangan ng City Lord sa mga nais niyang gawin. Makalipas naman ang ilang oras ay umalis na rin sina Sian Tan sa City Lord Mansion habang ang City Lord at si Commander Dory ay nakadungaw sa pintuan at pinag-uusapan ang gagawin ni Sian Tan. Naitanong naman ni Commander Dory kung hahayaan lang raw ba nila sina Sian Tan sa kanilang gagawin. Sumagot naman ang City Lord na maghintay na lamang sila kung ano ang mangyayari. Dahil sa lakas raw ng dalawa ay imposibleng matalo nila ang Joe Mercenary Group, at sa tingin nito ay may isang malakas na nilalang na sumusuporta kina Sian Tan. Dagdag niya pa na sa kumpiyansang pinapakita ng ating bida, mayroon itong tinatagong lakas. Kung kaya't hintayin na lamang nila ang mangyayari dahil matagal na rin ang ginagawang pamamalakad ng Chan Sayong's family sa buong Walker City, at iyon na ang oras upang sila ay matauhan. Makalipas naman ang isang araw ay lumipat ang eksena sa loob ng kampo ng Chan Sayong's family. Doon ay nagtipon-tipon ang mga matataas na indibidwal ng Walker City, kabilang ang kanilang mga pamilya. Naitanong naman ng mga indibidwal na tumungo roon kung ano raw ba ang nangyayari, sapagkat napakaaga pa raw ng pagpapatawag ng sect master ng Chan Sayong's family. Sa harap ng maraming indibidwal ay winika ng sect master na ito raw ay seryosong problema, sapagkat nabalitaan niya na ang indibidwal na pumaslang sa kanyang anak noong nakalipas na taon ay winasak ang Joe Mercenary Group. Kung kaya't nagpatawag siya ng pagpupulong. Winika naman ng isang indibidwal na muhoks ang buhok na naroon raw ba sila upang tulungan paslangin ang ating bida. Tumugon naman ang sect master na naroon sila upang tulungan siyang harapin si Sian Tan, sapagkat kahit na sa level pa lamang ito ng Saint Master ay nagawa na siya nitong matakasan. Dagdag pa niya na kapag ito ay nahuli niya, kanya itong pagpipire-piresuhin. Sa kabilang banda naman sa tarangkahan ng kampo ng Chan Sayong's family ay nag-uusap ang dalawang bantay tungkol sa maagang pagpapatawag ng sect master ng pagpupulong, kung saan ay pinagtataka ng isang bantay ang pag-iimbita ng sect master ng mga malalakas na cultivator ng Walker City. Winika naman ng isang bantay na marahil raw sa balitang kumalat sa buong Walker City dahil may isang malakas na cultivator ang winasak ang buong Joe Mercenary Group. Maya-maya lang ay may isang bagay na tumama sa isang bantay dahilan upang bumagsak ito at ikagulat ng kanyang kasamahan. Pinakita naman na ang ating bida na naghahanda na upang wasakin ang tarangkahan ng kampo ng Chan Sayong's family. Matapos maghanda ni Sian Tan ay mabilis niya naman itong winasak, kung kaya't madali silang nakapasok rito. Sa pagpasok nila Sian Tan sa loob ng kampo ng Chan Sayong's family ay inilabas niya ang kanyang dalawang saint weapon, habang si Ming Dong naman ay nagrereklamo dahil ang ginamit nitong bagay upang ibato sa bantay ay napakagandang bagay. Winika naman ni Sian Tan na matapos nila ubusin ang buong Chan Sayong's family ay kanya itong lilibre ng pagkain. Naghanda na rin si Mundong at inilabas ang kanyang aura sa kanyang kamay, aniya na nais niyang kumain ng coke rings. Subalit sa kanilang pag-uusap ay nagtataka si Ming Dong kung bakit tila kinakabahan ang ating bida kahit wala namang mga kalaban ang kanilang nasa harapan. Tumugon naman si Sian Tan at sinabing naruroon na raw ang kanilang mga kalaban. Bigla namang nagsidatingan ang mga malalakas na indibidwal mula sa Chan Sayong's family na agad pinalibutan sina Sian Tan. Naitanong naman ni Ming Dong sa ating bida habang ito ay tila natatakot,
kung bakit raw napakaraming Great Saint Master ang nasa kanilang paligid. Pinakita naman ng Sect Master na inilabas ang kanyang sandata upang hamandang umatake kay Xian Tan, aniya na iaalay niya raw ang ating bida sa kanyang anak, kung kaya't mabilis itong sumugod tungo kina Xian Tan. Nagalit naman ang ating bida at agad ring naglabas ng aura, sabay hamandang umatake. Matapos maghanda ni Xian Tan ay pinakawalan nito ang pangmalayuang atake na gumawa ng malaking sword slash, kung saan ay nagsalubong ang dalawang malalakas na atake ng Sect Master at ni Xian Tan. Samantala sa kabilang banda naman sa likod ng kampo ng Chan Sayong's family ay may isang individual na nagko-cultivate mula roon. Pinakita naman ng isang individual na galit dahil naramdaman nito ang pag-atake ng kalaban mula sa kanilang sekta. Winika niya na kung sino man ang mapangahas na lumusab sa kanilang pamilya ay siguradong mananagot.